Tyrone? Ang ginagawa mo dito? May utang na loob, huwag ka manggugulo dito, ha? Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makita si Belle. Hindi mo ba nakikita? Hindi pa siya gising, no? At dahil yun sa'yo. Makaawa ako. Pwede ko ba siyang lapitan? Ano ba sinabi ng doktor? Kailan ba siya magigising? Your guess is as good as mine, Tyrone. Pero ang alam ko, ikaw ang dahilan kung bakit napunta siya sa lagay na yan. Alam mo, aware naman kami na kasalanan namin because of that video. Pero kasi nagtiwala sa'yo si Belle eh. And yet, sinira mo yun. Bakit? Dahil nakipagkampihan ka kay Tali. Sobrang disappointed kami sa'yo. Belle, sorry. Humihingi ako ng sorry dahil sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na inaamin ko na ako ang tumulak sa'yo. Belle, inaamin ko na galit ako sa'yo dahil sa ginawa mo at ng mga kaibigan mo sa kapatid ko. Pero Belle, kahit galit ako, hindi ko kayang manakit. Lalo na sa isang tao na itinuring kong kaibigan. Na itinuring kong parang kapatid. Belle, hindi kita kayang saktan. Hindi ako ang tumulak sa'yo, kundi si Tali. Wait, si Tali? Seryoso ka dyan, Tyrone? Si Tali ang tumulak kay Belle? Kung talagang si Tali ang tumulak kay Belle, kaya mo ba ituro yung kapatid mo? Nag-aalala ka, no? Sinabi ni ate, naisipin niyo parang hindi ka naman sanay sa kanya. May point naman si Madam Jacinta eh. Naniniwala ako na hindi kayang gawin ni Tyrone yung binipintang sa kanya. Naniniwala ka ba na kaya gawin ni Tali yun? Ayokong isipin. Siyempre, mas gusto ko yung dalawa sa anak ko walang kinalaman sa nangyari kay Belle. Lalabas at lalabasin ang katotohanan. Pero kung ano't ano man, hindi ko kayo pababayaan. Pamilya ko na kayo, hindi ko pababayaan mga anak ko. Eh? Kapag alala. Salamat. Ba't di ka makasagot? Di mo siya kayang ituro kasi kapatid mo siya. Tama? Hindi naman sa ganon. Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ng kaibigan namin? Hindi pa siya gising, oh. Maawa naman kayo sa ginawa niyo, oh. Pero, anong ginagawa mo rito? Tito, si ano po kasi, kausapin niya daw po si Belle. Siya ba yung Tyrone na tinutukoy ninyo? Kilala niyo po siya? Kapal din ang mukha mo magpakita dito. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Tito, nasa kwarto po tayo ni Belle. Hindi po ito makakabuti sa kanya. Sir Chris, sorry po. Gusto ko lang po makita si Belle. Para ano ba? Ha? Para saktan siya uli?
Hindi naman po sa ganun. Tumahimik ka! Kung kailangan paliwanag mo, isa lang ang malinaw sa akin. Wala kang karapatan na pumunta rito at magpakita sa anak ko pagkatapos ng ginawa mo sa kanya. Umalis ka na rito! Alis ka na daw. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na rito! Sinabi na umalis ka na rito eh! Umalis ka rito, Tyrone! Brad, umalis ka na. Sana okay si Tyrone. Napahamak ata namin siya. Pamilya ko na kayo. Hindi ko pababayaan mga anak ko. Eh? Oy! Melania! Oh! Ano to? Okay ka lang? Sorry. Alam mo, Melania, kanina pa kita napapansin. Parang lutang ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Pasensya na, Adela. Hindi kasi maalis sa isip ko yung problema ni Rosel. Lalo na't yung parehong anak niyo yung nadadamay. Talaga ba? Iba ka rin, ano? Masyado kang affected dun sa problema ni Rosel. Sa pagkakaalam ko, hindi naman kayo close. Di ba mas close kami? Adela, nanay din naman kasi ako eh. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan ni Rosel ngayon, naiintindihan ko na hindi madali yun para sa kanya. Okay. Naiintindihan ko naman yung concern mo sa kaibigan natin. Pero, Melania, sana pag nandito tayo sa trabaho, ilagay natin yung utak natin sa trabaho. At huwag natin dalhin yung problema ng ibang tao dito. Lalo na kung hindi naman natin ganong close. Okay? Ligpit mo na yan. Oh, ano to? Iligpit mo na rin to. Huwag ka nang lalapit sa anak ko, Tyrone. Sir Chris, hayaan niyo naman po ako magpaliwanag sa'yo. Alam mo, hindi ako mag-aaksaya ng panahon para pakinggan ko ano may sasabihin mo. Dahil malinaw sa akin na ikaw ang nanakit sa anak ko. Hindi ko po kayang saktan si Belle. Kung hindi ikaw, sino? Ha, Tyrone, sino? Ikaw ang huling kausap ni Belle bago siya mahulog. At si Wesley mismo nagsabi sa akin na siya mismo nag-set up para magkita kayong dalawa. Ako nga po ang huling kausap ni Belle. Pero si Chris, hindi eh. Tumigil ka na! Isa kang sinungaling. Alam mo, nagkamali ako sa pagkakilala ko sa'yo, Tyrone. Pinakasamahan kita. Dahil akala ko mabuti kang tao. Pero nagkamali ako. Natatandaan mo? Sinabi ko sa'yo kung magkakaanak ako ng lalaki, gusto ko ay isang kagaya mo. Pero nagkamali ako sa pagkakilala ko sa'yo, Tyrone. Hindi ko akalain na kaya mong manakit ng babae. Alam mo kung anong masakit doon? Anak ko pa ang sinaktan mo. Si Bill pa ang pinili mo. Kaya sisiguraduhin ko, mananagot ka sa ginawa mo, Tyrone. Pananagutan mo to. Sir Chris, sorry na po, Sir Chris. Lumayo ka sa akin, Tyrone. Ha? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin! Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Umalis ka na! Sige po. Sige, pupunta na din ako dyan. Pinapahanda ko lang kay Mulo yung mga gamit ni Belle. Okay. Gising na si Belle. Ay, salamat sa Diyos. And she confirmed na nandun nga yung Tyrone na yun nung nangyari yung incident. Hello?
Umamin ka nga sa akin. May alam ka ba tungkol dito? Bukod sa si Rosel pala yung nakakausap ng Sir Chris mo, alam mo ba na yung Tyrone na laging ka-meeting ni Chris ay anak pala ni Rosel? Ma'am, wala po talaga akong alam. Nagugulat na nga lang ako dun sa mga nalalaman ko eh. Baka naman pinagtatapan mo lang yung kaibigan mo. Ma'am, kung ano man yung nireport ko sa inyo noon, paninindigan ko na yun. Hindi na po kami nakakapag-usap ni Rosel. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman ko may tinatago ka sa akin, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Kayo po ang nagbibigay ng trabaho sa akin. Kaya sa inyo po ang loyalty ko. Kita mo nga naman. Anak pala ni Rosel yung nanakit kay Belle. Manang-mana siya sa nanay niya. Lagi na lang gulo ang dala sa pamilya namin. Malas lang niya dahil nilalapit niya yung sarili niya sa amin. Nilalandi niya si Chris at sinaktan ng Tyrone na yun si Belle. Actually, kaya ko naman palampasin yung ginawa niya kay Belle kung hindi ko nalaman na anak siya ni Rosel. Pero ngayon, marami ng paraan para magantihan ko si Rosel. So it's payback time. Doble-doble ang kasalanan nila. Kaya I'll make sure na doble din ang sakit na mararamdaman ni Rosel kapag binayaran na ito ng anak niya. Ma'am Via, ano po bang pinaplano niyo? Hello, Magno. May papagawa ko sa'yo. Isa kang sinungaling. Pinakasamahan kita. Dahil akala ko mabuti kang tao. Pero nagkamali ako. Natatandaan mo? Sinabi ko sa'yo kung magkakaanak ako ng lalaki, gusto ko ay isang kagaya mo. Pero nagkamali ako sa pagkakilala ko sa iyo, Tyrone. Kasalanan mo lahat to, Tali. Di pa rin ako makapaniwalang magagawa sa'yo to ni Tyrone. Me too. Pero, magkapatid sila eh. So, naintindihan ko na ginawa niya yun just to defend his sister. Pero kahit na, dapat hindi pa na niya ginawa yun. Ako aminin ko may mali din naman ako eh. Kasi kung alam ko lang mangyayari to, hindi sana hindi ko na sinetap si Tyrone para kausapin ka. Leslie, don't blame yourself. It's not your fault. Hindi mo naman alam na ito naman yung outcome. Pero kung naniniwala kayo na si Tyrone yung gumawa nito, malaki din naman yung chance na... Malay natin, di ba? Baka si Tyrone or baka tama yung sinasabi din ni Tyrone na hindi niya talaga tinulak si Belle at si Tali talaga yung gumawa nito. Di ba? I don't know. I mean, I know that Tali's mean, pero I don't think kaya niyang gawin to. Matagal ko nang kilala si Tali. And yes, unpredictable siya. Super impulsive siya sa mga decisions niya. Kaya pag galit siya, hindi imposibleng maitulak ka niya. Pero, what if nga na nagsasabi ng totoo nga si Tyrone, di ba?
And si Tali talaga. Kasi nga, di ba, mas malaki yung motive ni Tali kay Belle para saktan siya. Ewan ko nagde-devil's advocate lang naman ako. Tali, bakit bis na bis ka? Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo, ha? May pake ako dahil buhay ko, reputasyon ko, at relasyon ko sa mga tao na sa paligid ko ang sinira mo. Sinira mo ako kay Belle. Ang relasyon ko kay Sir Chris, wala na! Dahil sa'yo! Tali, ba't ayaw mo aminin ang totoo? Na ikaw ang tumulak kay Belle at hindi ako! Tali, sabihin mo sa lahat ang totoo! Maawa ka naman sa akin! Bitawan mo nga ako! Sa tingin mo ba madali din to para sa akin, ha? Hindi din naman ako bato. Nag-worry din ako kung may mangyayari kay Belle. Tali, kung talagang may konsensya ka, aaminin mo ang ginawa mo! Maawa ka naman sa akin, please, Tali! Alam mo, napaka-selfish mo. Iniisip mo yung relasyon mo sa ibang tao, pero yung relasyon mo sa akin bilang kapatid mo, bilang kakambal mo, hindi mo man lang iniisip. Wala kang pake. Alam mo, responsibilidad mo yung protektahan ako at ipagtanggol ako at isave ako sa lahat ng mga problema ko. Tali, buong buhay ko pinotektahan kita. Pinagbibigyan kita sa mga kalokohan mo. Sinasunod lahat ng mga kasalanan mo. Hindi nga ako nagrereklamo. Tiniis ko yun dahil kapatid kita. Dahil ganun naman dapat, di ba? Lahat ginawa ko para sa'yo. Dahil mahal kita, Tali. Tali, ngayon na ako hihingi. Huwag mo naman ang gawing masama. Lalo na alam natin kung sino sa ating dalawa ang totoong may kasalanan. Kaya mo bang gawin para sa akin ang nagawa ko para sa'yo? Alam mo, Tali, minsan napapaisip ako kung ikaw ba talaga ang kapatid ko. Dahil kahit kailan, hindi mo pinaramdam sa akin yun. Hindi mo ako masisisi kung bakit ganito ako dahil yun yung ipinaramdam niyo sa akin ni Nanay. At alam ko naman na mas paborito at mas mahal ka ni Nanay kaysa sa akin. Kulang pa ba ang nagawa namin ni Nanay para patunayan ang pagmamahal namin sa'yo? Tali, kung ganyan ka mag-isip, ayaw kita maging kapatid. Kung pwede lang magpalit ng kakambal, matagal ko nang ginawa yun, Tali. Well, the feeling is mutual, Tyrone. Maghanap ka ng ibang kapatid.